Tumingin si Bai sa malayo at nagsalita sa isang napakaseryosong tono. Sa pagkakataong ito, 30,000 sundalo ang nakikipagtulungan sa atin upang kolektahin ang Soul Essence. Kasama ang mga dati nang nahawaan, pati na ang mga bilang na humiwalay sa panahong ito, tinatayang aabot ang kabuuan sa ilang daang libo, posibleng lampas pa sa 1,000,000. Sa pakikinig sa kanyang mga salita, bahagyang kinabahan si Zhu Qingliu at balisang nagsabi, kailangan nating magtagumpay. Kung hindi, magiging makasalanan tayo sa buong eternity. Sa sandaling ito, ang healing energy ni Zhu Qingliu ay ganap na naka-activate sa buong lugar, na malaki ang naitutulong sa operasyong ito. Sinumang madikit sa mga soul-eating insects ay agad na napapagaling ng kanyang banal na liwanag, na nagpapahintulot sa kanila na makabawi agad at makatulong sa paghuli sa mga insekto. Samantala, nag-teleport ang ating bida sa bakuran ni Bai. Sa sandaling dumating siya, agad siyang laminggalinga upang hanapin sina Bai at Meng. Gayunpaman, walang tao roon, ang buong bakuran ay ganap na walang laman. Dahil dito, nabulong niya sa kanyang sarili na wala rito ang kanyang guro. Umupo siya sa isang upuan, nagsalin ng tsaa mula sa tekor na naroon, at naghandang uminom. Habang inilalapit ang tasa, sinabi niya, ito ang parehong tsaa na madalas inumin ni Profesor Meng. Matapos uminom, ang kanyang puso at espiritu ay naging kalmado. Pagkaraan ng maikling sandali, kinuha niya ang isang nagniningning na intermediate skill scroll mula sa kanyang inventory. Nakarating na ako sa level 60. Oras na para mag-awaken ng bagong skill. Kinuha niya ang isa sa mga scroll at pinaga niya ito. Isang malakas na gintong liwanag ang nagsimulang magningning at pinalibutan ang ating bida mula sa lahat ng direksyon. Sinubukan niyang pakiramdaman ang enerhiya, ngunit paglipas ng ilang sandali, tila wala pang nangyayari. Naging seryoso ang ating bida at nagsabi, gumana na ang skill scroll. Bakit wala pa rin akong bagong skill? Naisip niya, posible kaya na ang skill na ito ay napakalakas, at ang isang scroll ay hindi sapat para i-activate ito. Kinuha niya ang pangalawang scroll at pinaga niya rin ito. Muling bumugso ang gintong liwanag, ngunit sa pagkakataong ito, kasama ang liwanag ay isang figurang kalansay na gawa sa purong enerhiya ang nabuo at pumasok sa kanyang katawan. Isang system notification ang lumitaw. Skill acquired, Summon Skeleton King. Magtipon ng mga skeleton sa loob ng Undead Legion upang ipatawag ang isang makapangyarihang Skeleton King. Ang Skeleton King ay nabubuo mula sa minimum na 1,000 skeletons. Laking gulat ng ating bida sa kanyang nakita. Skeleton King. Kasalukuyan akong level 60, at mayroon na akong 4,920 skeletons sa loob ng aking summoning space. Gaano kaya kalakas ang isang Skeleton King na bubuuan mula sa ganito karaming skeletons? Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagutos, labas, Skeleton King. Agad na bumalat ang isang napakatinding madilim na enerhiya sa buong paligid. Ang langit ay naging kasing itim ng gabi at ang atmosfera ng buong rehiyon ay nagbago. Sa loob ng itim na enerhiyang iyon, hindi mabilang na mga kalansay ang makikita. Mula sa langit, isang dambuhalang kalansay ang direktang lumapag sa harap ng ating bida. Ito ang Skeleton King, na nakatayo ng matayog at naglalabas ng nakalululang kapangyarihan. Nang suriin ng ating bida ang kanyang stats, lalo siyang natigilan. Attribute Value. Number of skeletons used 1,000. Strength 525,000. Agility 525,000. Spirit 525,000. Constitution 525,000. Skills ng Skeleton King. God-Slaying Strike, isang atake na may kakayahang pumaslang ng Diyos. Elemental Rampage, pagpapakawala ng malupit na enerhiya ng mga elemento. Absolute Defense, isang hindi matitibag na depensa laban sa anumang atake. Napakabangis na mga katangian, bulalas ng ating bida sa tindi ng gulat. Sa 1,000 skeletons pa lamang, mayroon na siyang mga attribute na hindi bababa sa isang level 80 world boss. Pagkatapos nyun, nagsimula siyang mag-activate ng mas marami pang enerhiya sa loob ng Skeleton King at nagsabi, hayaan mong makita ko kung hanggang saan talaga ang mararating ng isang Skeleton King na nabuo mula sa halos buong Undead Legion ko. Ang malakas na madilim na enerhiya ay bumugso mula sa mga kamay ng ating bida at sumugod patungo sa Skeleton King.
Sa sandaling masipsap ang enerhiyang iyon ng Skeleton King, ang mga mata nito ay mas nagniningning pa, at lalo itong naging malakas. Ang mga stats ng Skeleton King ay muling nakita, ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na itong nagbago. Ngayon, ang bilang ng mga skeletons ay tumaas na sa 4,000. Ang kanyang strength, agility, spirit, at constitution ay pawang tumaas sa 1,050,000. Ang mga skills ay nanatiling pareho, ang 3 skills na iyon ay naroon pa rin. Kasabay nito, isang pangalawang hanay ng mga notification ang lumitaw sa harap ng ating bida. Ang God-Slaying Strike ay nagdudulot ng physical damage. Nagbibigay ito ng elemental damage na katumbas ng 10 beses ng strength attribute ng user. Cooldown, 1 minuto. Ang Elemental Rampage ay nagdudulot ng elemental damage na katumbas ng 10 beses ng spirit attribute ng user. Cooldown, 1 minuto. Ang Absolute Defense ay nagbibigay ng 99% immunity sa lahat ng damage at immunity sa lahat ng negative status effects. Itatagal, 1 minuto. Cooldown, 10 minuto. Sa pagbabasa ng mga notification na ito, ang ating bida ay lubos na nagulat. May mga butil ng pawis na lumitaw sa kanyang noo habang nakatitig sa mga stats at nagsabing, mga skill na humahamon sa langit, mga katangiang humahamon sa langit. Hindi lamang ito nagtataglay ng God level na mga katangian, kundi pinagsasama rin ito ang malalakas na kakayahan ng isang warrior, mage, at knight. Pagkatapos, ng may napakaseryosong ekspresyon, nagpatuloy siya, gamit ang Skeleton King, may kakayahan na akong mag-solo ng anumang boss sa ilalim ng God tier. Kung babalik muli ang Dark Demon King, baka kaya ko na siyang patayin. Baka kaya ko na siyang patayin nang hindi umaasa sa poisonous blood essence ng God of Poison. Sa sandaling ito, ang Skeleton King ay nakaluhod sa harap ng ating bida. Tiningnan ito ng ating bida, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay at ibinalik ang Skeleton King sa summoning space. Sa sandaling maglaho ang Skeleton King, bumalik sa normal ang langit. Lumino ang langit, at lahat ng bakas ng kadiliman ay naglaho sa lugar. Ngumiti ng bahagya ang ating bida at nagsabing, panahon na para hamunin ang midsection darkness. Habang nagsasalita siya, ang kanyang paningin ay napadako sa bakuran, naganap ng nawasak. Ang mga puno, mesa, lahat ay nasira. Nang makita ito, bahagya siyang kinabahan at nagsabing, masyado akong naging tutok sa pagsubok ng aking mga skill kaya hindi ko napansin ang bakuran. Nagmadali siyang ayusin ang lahat, itinutuwid ang mga puno, ibinabalik ang mga mesa at upuan, habang iniisip sa sarili na kahit anong mangyari, hindi ito dapat malaman ng guro, kundi ay malalagot siya ng husto. Pagkatapos nyun, ang kwento ay lumipat sa dalasdis ng bundok ng Kunlun Mountain Range, kung saan maraming mga human professionals ang naglilinis ng mga dungeon at nagtitipon sa paligid. Kabilang sa kanila ang ating bida. Patungo siya sa dungeon sa buong bilis. Pagkarating sa portal at pagtingin dito, nagsabi siya, mukhang ito na ang midsection dungeon ng Kunlun Divine Palace. Ito ang perpektong pagkakataon para subukan ang combat skills ng Skeleton King. Agad niyang ipinatong ang kanyang kamay sa entry crystal at naglaho sa lugar. Nang pumasok ang ating bida sa dungeon sa pamamagitan ng portal, ang mga tao sa labas ay lubos na natigilan nang makita siyang pumasok ng mag-isa. May nagsabi ng may gulat, hindi maaari, pumasok talaga ang hanggal na iyan sa dungeon ng mag-isa. May iba namang sumigaw, hindi ito ang early stage dungeon. Sabi pa ng isa mula sa likuran, nababaliw na yata ang batang iyan, di ba? Nagsimulang magtaka ang mga tao at pinag-uusapan ito sa iba't ibang paraan. Sa gitna nila, 2 tao ang nagsimulang mag-usap. Sabi ng isa, kamakailan, narinig ko na si General Lin ay nagpapalevel sa Kunlun Divine Palace. Iniisip ko, baka siya si General Lin. Tumango ang isa bilang pagsang-ayon at nagsabing, oo, ang isang taong may lakas ng loob na pumunta rito ng mag-isa, sino pa nga ba ang magiging siya kundi si General Lin? Base sa interface, si General Lin nga talaga ito. Kung gayon, hindi na ito nakapagtataka. Samantala, sa loob ng dungeon, ito ang midsection dungeon ng Kunlun Divine Palace, kung saan pumasok na ang ating bida at nagpapatuloy sa paglalakad. Habang sumusulong siya, isang monster ang umiikot sa langit sa itaas. Sa sandaling mapansin nito ang ating bida, nagsimula itong umali-aligid sa kanya.
Ito ay isang Kunlun War Eagle, isang boss-level monster na may level na 66. Pagkatapos, dalawa pang monster ang direktang sumugod sa ating bida. Ang isa ay isang level 66 na Kunlun boss-level monster, at ang isa naman ay isang level 67 na Kunlun War Beast, isa ring boss-level monster. Pagkakita sa mga monster na ito, ipinatawag ng ating bida ang Skeleton King sa lugar na iyon at nagutos, "Labas, Skeleton King, at gawin mo ang iyong tungkulin." Ipinatawag ang Skeleton King, at inutusan ito ng ating bida na patayin silang lahat. Sa sandaling marinig nito ang utos ng ating bida, naghanda ang Skeleton King na gamitin ang skill nitong God-Slaying Strike. Kaya, mga kaibigan, dito nagtatapos ang kabanatang ito. Anong mga plot twist kaya ang naghihintay sa atin sa susunod? Alamin natin iyan sa darating na episode. Magkikita-kita tayo sa susunod na video hanggang sa muli. Ingat kayo at paalam.